Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong linggo. Ikalabing isa ng buwan ng Abril, taong 2021. At paalala po sa inyong lahat, hindi tayo nagsasawa. Palagi po kayo magsuot ng inyong face mask and ng inyong face shield. Properly ho, properly. Huwag niyong itaas ang shield, huwag niyong ibaba yung mask. And wash your hands frequently with soap and water for 20 seconds. And syempre, when you're out of your houses, better be sure you observe the 2-meter distance at saka yung katabi nyo. Pag mapilit na lumalapit sa inyo, teka muna, atras ka dyan, atras. Mga 6 feet ka mo, 6 feet. And of course, yun pong inyong mga immune system. Palakasin nyo. Ibig sabihin, maging malusog kayo. Which means, you have to eat nutritious food only. Which means, further, the vegetables yun, fruits, a lot of water, juices, mag-exercise po kayo tuwing umaga and matulog ng maaga. At tamang bilang 8 hours a day. Tsaka yun nung palagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyong kalilimutan, maligo kayo ng araw, sikat ng araw, ibig sabihin, sunlight. 15 to 30 minutes tuwing umaga. Yan, okay o yan. Anyway, alam niyo ba, na sangayon sa DOH, sinusuri po nila ngayon, iniimbestiga nila kung bakit mas marami ang mga bata na nagkakasakit ng coronavirus at namamatay. Kasi kung matatandaan ninyo, yung mga namamatay nung mga pasimula pa lang ng ating pandemya, karamihan talagang may mga edad mga 40 paakyat, 50, 60, 70, yun Pero ngayon, sangayon sa kanilang data, ang mga namamatay, mga bata, 20 to 49 years old group. At sila pa ngayon ang merong higher chance of dying from the virus. Samantalang dati-dati, yung mga matatanda. Mabuti na ngayon at yung mga senior citizens natin, nasimula na yung mabakunahan. Kaya definitely hindi sila mamamatay pag naturo ka ng bakuna. Maaari kang pasukan, pero mild lamang. At tinitingnan po ng DOH, bakit kaya itong mga bata ngayon, tinatablan? Dati-dati hindi naman ito pa naman mga bata, ang mas marami ang pumupunta sa opisina, nagtatrabaho. Hindi po ba? Karamihan naman sa nagtatrabaho ngayon Yung age na yan Mula 20 plus hanggang mga 40, 50, hanggang 50 pa nga Marami yung nagtatrabaho ganyan. Yun ang sinusuri nila. Ano kaya ang pwedeng gawin? Of course, isa sa mga pwede kong gawin dyan, yung work from home. Kasi if the virus infects you, usually, dun yun sa mga opisina. Kasi nandun ang mga taong makakasalamuhan nyo. Although, gaya ng sinabi ko rin sa inyo, quit daw kayo. Kasi sa bahay din, super spreader yun kung kumakain kayo ng sabay-sabay. O pati nga yung mga workers, that reminds me, yung mga nasa construction, yung mga construction workers, di ba, may mga priority projects ng gobyerno at hindi naman pinagbawal yun, pwede pa rin kayong gumawa nun. Better be sure, pag kayo kumakain, lunch break nyo, huwag kayo sabay-sabay, Ingatan nyo mga sarili nyo. Tandaan nyo, kayo rin ang mag-iingat. Kayo rin ang makakaligtas sa inyong mga sarili. Kaya sa ngayon po sa Octa Research, yung reproduction number dyan sa National Capital Region, nag-decline ng 1.43 from March 31 to April 6.
Pero kahit na nga may decrease, di ba? Ilang araw na rin natin sinasabi sa inyo, nagdi-decrease. Pero yung decrease nito sa reproduction number and growth rate, sa ibang lugar naman, umaakyat. O kaya kailangan pa rin talagang gaya ng panawagan natin, paulit-ulit. Palagay ko, tayo rin ang naunang nananawagan dito. Mulat sa pool naman Hindi po ba, kahit kako may bakuna, di ba yun ang sinasabi natin? Dahil yun naman ang nabasa natin ng mga simula pa sa mga espesyalista. Kahit may bakuna ka na, huwag kang magiging complacent o huwag kang magtitiwala kasi tatamaan ka pa rin. So, kung ako kayo, tuloy nyo yung mask, double mask, face shield. Para kahit tablan tayo, gaya ng PSG, mild lamang. Nagka-quarantine lamang sila. Yun ang gawin natin. Talagang walang room, walang kwarto, walang spasyo na tayo'y maging kamprante rito sa labanan na ito. Palagi tayong up to our toes, alert. Yan ang pinakamagandang gawin po natin. Samantala, yung pong pagdating naman ng mga goods natin, sinisiguro ho ng National Economic Development Authority, ng NEDA, na ang ating pamahalaan ay talagang committed na mapanatag natin yung presyo ng food supply. At saka hindi hihinto, yung tuloy-tuloy pa rin yung supply na dumarating doon sa kanilang pinanggagalingan, lalong-lalo na yung pagkain. Kailangan walang sagabal yan, walang delay, hindi pa pwedeng magkaroon ng impediment, lalong-lalo na sa pag-transport coming from the source, papunta rito sa ating mga palengke, mga grocery, at mga consumer. Sa ngayon po sa Philippine Statistics Authority, yung inflation rate natin bumaba na. Ilan? 4.5% March 2021 from 4.7% in the previous month. Merong 0.02 ang pagbaba. I remember, parang 6% nga ito several months ago, di ba? Mataas. Ngayon bumababa na ho. At ito raw pong pagbabang ito'y nagpapakita na nag-i-improve yung inflation natin, bumababa. Yung pong supply ng ating mga gulay, mga prutas, kung mapapansin nyo, pag kayo namamalengke, dumarami. At saka mura. Alam mo, malayong mura na ngayon. 50% decrease ang presyo. Kasi nga, napapanahon na better weather conditions. Tapos, simula na ng harvest season natin sa mga produktong agrikultura. Kaya yung pong pagbaba ng inflation natin ngayong Marso, ito'y nagpapakita lamang na yung mga patakaran na pinatupad nitong Department of Finance, mga economic managers natin, talagang nagkakaroon ng prutas o lumalabas na tama yung mga patakaran na pinatupad nila. Halimbawa, yung pong higher fish imports, hindi po ba nag-angkat tayo ng mga isda? Kasi nga, nagkaroon din tayo ng problema doon kasi katatapos lang ng fishing season. At ito naman, rumisulta ito ng pagbaba ng inflation para sa isda. At ito'y napakahalaga sapagkat nung nagkaroon tayo ng problema sa karne, meron tayong alternative na isda ang kakainin natin. Kaya
maganda rin ang naging resulta ng mga decisive economic policies na pinatupad ng grupo nila Secretary Carl Chua at Secretary Sonny Dominguez. At sabi ni Secretary Chua, yung lower inflation rate na yan, yan ay magandang indicator yan na may price stabilization. At ang ating pamahalaan, umaasa na yung susunod na pagbaba ng inflation rate natin, ito'y consistent dun sa mga ginagawa nating proactive interventions. Kumbaga, hindi pa nangyayari yung mga problema, meron na tayong inilalagay para ma-neutralize natin. Kaya yung NEDA at yung mga economic managers natin, nangangako sila at sinisiguro nila na itong mga magsasaka natin, yung mga producer ng agrikultura ng mga produkto natin, bibigyan natin ng assistance mula sa pamahalaan para ma-promote naman yung mga innovative production technologies. Kaya nananawagan po sila sa publiko, pati na sa private sector, na mag-take advantage, gamitin po natin yung digital economy and e-commerce. Lalong-lalo na daw sa mga agricultural products and other basic commodities. At sabi pa ni Secretary Chua, yung mga digital platforms, nagbibigay ito ng benepisyo sa producers na nagmamarket ng kanilang mga goods sa mas maraming namimili at yung gumagamit na nabibigyan naman ng mas maraming option kung paano sila makakabili nito. At kung kayo ay namamalengke, kagaya ko, mapapansin nyo talaga na bumagsak ang presyo ng mga bilihin. Lalong-lalo na po yung vegetables. Samantala yung non-agricultural products, nananatiling dun sa dating presyo nila. Abay, magandang balita yan dahil sino ba ayaw ng mura? Tayo, ang palagi hinahanap natin yung mura. Pag tayo nasa palengke, alam niyo ginagawa ko, pinupuntahan ko lahat yung mga hanggang makakuha ko ng mas mura. Alam mo, bibili ka na 1 kilong saging. Pag isa lang kasi yung pupuntahan mo, hindi ka nagka-canvas, maswerte ka lang kung yung napunta mo, dati na mura. Magsisisi ka kasi kapag nadaanan mo doon sa iba, magkano 1 kilo? Ganito, mas mahal yung nakuha ko. Kaya kailangan, medyo canvas kayo, umikot kayo. Basta siguraduhin nyo lang, naka-double mask kayo at may face shield. Anyway, isa pa nga pala kung bakit mura. Season. Alam niyo mga vegetable seasonal din yung pinanggagalingan, lalo na doon sa Banawe, sa Baguio, naku, daming mga gulay doon. Sarap sigurong mamalengke doon at dalhin mo rito. Siyempre, mas lalong mura yan. Nangangako rin po sila na imo-monitor nila yung kilos ng presyo, pati yung supply ng mga food products dito sa merkado. Para ito namang mga kababayan natin, hindi naman ito mahirapan, lalong-lalo na kung bigla na naman mag-akyatan ang mga presyo ng ating pagkain. Yung pong kawalan ng ating karne, nagawa na natin ang paraan yan, di ba? Because of the Executive Order 128, kung saan ni-reduce natin ang tariff rates para mga importa tayo, mga angka tayo. Para ma-neutralize natin yung pagtaas ng bilihin ng karne. Siyempre, pag maraming karne dumating galing sa abroad,
pursado ka ngayon, yung mga local na mahal, tatapatan mo. O, ganyan. Yan ang tinatawag na law of supply and demand. Samantala, yung pong hindi pa nakakaalam sa inyo, yung SSS natin, alam niyo ba, na meron na itong nailabas na 10.49 billion pesos sa ilalim ng programang Maternity Benefit Program. Katunayan no, mga 290,000 female, babae, na mga makikinabang po rito. Nung nakaraang taon, ganun karami ang nakinabang. 290,000. At ito'y halos doble ng binayad na state pension fund noong 2016. At sa ngayon po sa Presidente at Chief Executive Officer na si Aurora Ignacio, batay dun sa kanilang tentative na data, yung pag-akyat ng benefit releases na nangyari noong 2019 nung nagdagdag ng 3.35 billion pesos in maternity disbursement, yun ang nakita nila sa record. Nung pinatupad nila yung Republic Act 11210, ito yung, kung matatanda nyo, matagal na natin na ibahagi ito nung pa, 105-day expanded maternity leave law, na dagdagan yung bilang ng bakasyon. Pati nga yung mga asawang lalaki, meron na rin. Hindi po ba? Yung maternity benefit na pinoprovide po ng SSS, tandaan nyo ito medyo konting payo sa inyo. Meron po itong 10 taon na pwede nyo lamang na gamitin. Madalit sabi, may prescriptive period. Pag lumampas kayo sa 10 years, hindi nyo pwedeng gamitin. Kaya kailangan yung claim nyo, yung paghingi nyo ng benepisyo rito sa maternity leave, kailangan within that 10-year period. Kailangan malaman ng inyong employer. Pero doon naman sa mga sarili nyong kayod, sarili nyong trabaho, voluntaryo, wala, pati na yung mga OFW members, kailangan sila mismo, personal, nino-notify nila, binibigyan nila ng notisya, yung SSS, kaugnay sa kanilang pagbubuntis, para may record kagad malaman. At sinasabi ng SSS, kinikilala nila ang kontribusyon ng mga kababaihan sapagkat malaking papel ang ginagampan nila sa lipunan, lalong-lalo na sa pagdating sa labor industry. Kaya they're trying their best now to give them social security protection during these times. At related po dito, kaugnay dito, yun namang Civil Service Commission. Nagpalabas din po sila ng rules and procedures para yung mga claimant, alam niyo ang gagawin niyo kung paano kayo mag-avail ng inyong maternity leave, yung paternity leave, yung adoption leave, at kung ano-ano pang leave privileges para sa mga civil servants. Halimbawa po, yung Civil Service Resolution number 2100020 na inamyendahan naman ito yung Omnibus Rules on Leave para mai-align dun sa Republic Act 11210. O ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, 105-day expanded maternity leave. Yung Section 11 po to 18 nitong CSC Resolution 210020 ay nagbibigay sa mga babaeng empleyado na nagtatrabaho sa pamahalaan ng 105 araw na maternity leave at kumpleto ang bayad sa inyo para dun sa buhay na paglabas ng inyong anak. At ito,
Hindi tinitingnan ito kung paano nyo pinanganak, kung ito ay natural delivery o kaya naman by way of surgical procedure. At 60 days with full pay. Ibig sabihin, sa 60 araw, kumpleto ang inyong sahod. Pagdating naman at kayo'y nakunan o kaya may emergency termination of pregnancy. At sa ilalim po ng nabanggit natin na batas, yung female worker, binibigyan din po sila ng option to extend the maternity leave for another 30 days without pay. Madalit sabi, maliban po doon sa 105 days na binibigay sa inyo, kumpleto sahod nyo ron, meron kayong option or karapatan, benepisyo rin to sa inyo, na mag-apply kayo ng extension ng 30 araw. Kaya lang, wala nang ito, hindi na libre ang sahod nito. Wala kayong sweldo niya. But, pwede kayo mag-extend ng leave. Halimbawa, kung medyo sa tingin nyo, hindi pa kayo ready bumalik sa trabaho, kailangan nyo alagaan yung baby nyo. Hindi po ba? O kaya naman, another option, pwede nyo gamitin yung earned sick leave. Kasi hindi ba, you're entitled to sick leave. Pwede nyo gamitin yon para sa inyong extended leave with pay. Kasi, kung halimbawa, you're entitled to 7 days sick leave with full pay. O, yun ang i-apply nyo. Hindi po ba? Ganun din, yung batas na yon, the mother, yung ina, binibigyan din ng karapatan na mag-allocate up to 7 days ng kanyang maternity leave benefit to the child's father. Ibig sabihin, pwedeng ilipat sa ama, kaya ito man kasal sa kanya o hindi. O kaya naman, kung yung bibigyan niyang ama ng kanyang anak, merong kapansanan at hindi naman po pwede, pwedeng ibigay sa alternate caregiver. So, magaganda mga benepisyo, hindi po ba? Meron pa. Yung pong CSC Resolution number 21-0020, aba, yun nung retroactive application binibigay naman sa maternity leave benefit. Anong ibig sabihin? Yung female employees na kwalipikado na matanggap yung benepisyo mula ng Marso 11, 2019. Ito yung kasing effectivity ng RA 11210. Pero nabigyan ng less o konti dun sa 105 days or 60 days with full pay, pwede nilang ipagpatuloy yung kanilang natitirang maternity leave at tanggapin yung equivalent pay. At hindi lang yan, yung female employees na whose sick or vacation leave credits na-deduct dahil dun sa application ng old maternity leave law, entitled din po siya na magkaroon din ng leave credits. At yung pong regla dun sa pag-grant ng paternity leave sa ilalim ng Section 19 dun sa nabanggit natin, Omnibus Rules on Leave pursuant to RA 8187 o yung tinatawag na Paternity Leave Act of 1996, in-update na rin po yun. Sapagkat dun sa bagong resolution na 210020, yung pong Civil Service Commission, nagdagdag sila ng proper filing of an application for paternity. Paternity o hindi maternity, leave. At yung entitlement ng tatay ng anak to overtime pay in case yung kanyang application for paternity leave na-deny o tinanggihan dahil sa exigency ng serbisyo. At yun naman pong mga qualified adoptive parents in government service can also avail of 60-day adoption leave. Binibigyan po itong yung mga nag-adapt. Ito ang tinutukoy nito, yung mga nag-adapt. Yung mga walang anak na nag-adapt.
Yung pong adoption leave, 60 days ito. Doon sa mga empleyado ng gobyerno. Yan, nasa batas ho yan. At yung Section 20 ng Resolution number 21002, ito naman ang sinasabi. Yung qualified female employee, o kaya yung single, walang asawa, na lalaking empleyado, pwede ho sila mag-avail ng adoption leave for 60 days with full pay, kumpleto sahod. At ito po ay mapapakinabangan nyo ng tuloy-tuloy at walang interruption. Samantala, yun namang lehitimong lalaking asawa ng isang empleyadong babae na entitled dun sa adoption leave. Pwede rin silang mag-avail ng adoption leave of 7 days with full pay, at ito ay nasa ilalim ng RA number 8187 na magagamit din po ninyo ng tuloy-tuloy at walang interruption. At yung pong adoption leave nito, kailangan ma-avail ninyo, ha? Kasi ang intention po nito mabigyan kayo ng pagkakataon para dun sa prospective adoptee and the adoptive parents to develop bonding similar to that between the child and their biological parents. Ibig sabihin, yung pong adoption leave, kaya binibigay yan, para yung mag-aampon at yung inampon, magkaroon sila ng pagkakataon na magkahulihan ng loob. Malaman nilang ugali ng bawat isa para lumakas yung kanilang bond or tie o yung ugnayan. Parang tunay na ama at anak o ina at anak. Kaya pinapaalalanan po ng Civil Service Commission, lahat ng mga government workers, kaugnay po dito sa mga binanggit natin na kailangan alam niyo ito. Obserbahan niyo yung mga regla kasi sayang naman. Kung hindi niyo alam, hindi niyo magagamit. At kung alam niyo naman at hindi niyo ginamit o hindi niyo ginawa yung tamang procedure o prosedimiento o proseso, hindi niyo rin mapapakinabangan. Kasi mali. Kaya kailangan pag-aralan po ninyo. Teka muna, mukhang medyo napagod na tayo kasasalita. We'll get back to you after a few reminders from our studio. Okay, punta naman po natin itong bagong request. Yung pong Integrated Bar of the Philippines. Ito yung organisasyon ng mga abogado. Kung kayo abogado, hindi pa pwede hindi kayo miyembro dito. Kailangan magbayad kayo. Merong annual fees. Meron ding lifetime. Mabuti tayo, nakabayad na tayo ng lifetime. Wala na tayong problema. Yung IBP, sa pangunguna ni Presidente ng IBP na si Domingo Cayosa, sumulat po sa National Task Force Against COVID-19 Chairman and Defense Secretary Delphine Lorenzana na kasalukuyang nagpapagaling sa kanyang COVID.
Pero mild lang ho, may malakas. Maganda ang kanyang immune system siguro, kaya mild lang. Yun daw pong mga abogado, kung maaari lang, maging bahagi naman ng priority population group. Kasi di ba meron tayong priority list ng mga mababakunahan. Gusto ng mga abogado naman, through the Integrated Bar of the Philippines, na isama naman sa priority. Kasi di ba meron tayong A1, A2, A3, A4. Yung A1 natin is health workers. Yung A2 natin, yung mga senior citizens. Yung senior citizens with comorbidities na tinatawag. May mga underlying illnesses. Number 3, yung senior citizens na wala. Sakit. And then number 4, eto na yung mga local officials. Sinama na ho natin yun. Mga gobernador, mga mayor. Kasi sila umiikot eh. They are attending to their constituents. Kaya expose sila na maaari silang ma-COVID. Ngayon, gusto nilang sumawa doon sa A4. And by the way, nalaman natin kahapon, kausap natin yung isa sa mga may-ari ng Philippine Airlines. Yung palang mga piloto, saka yung mga flight attendants, kasama pala sila doon sa A4. So, madalit sabi, tama rin naman. Sapagkat mahirap nga naman yung piloto ka, marami kang sakay ng mga pasahero, attendant ka, pagkatapos hindi ka nabakunahan, paano kung yung isang pasahero mo doon meron? Ako hindi magkamahawaan ka kagad, delikado. Mahirap pag yung mga piloto natin at mga flight attendants, madali nitong virus. Kaya meron sila, nandun sila sa A4. Ito naman mga abogado, ang justification naman, kasi bago po yung mga abogado, nasa A4 din, humingi rin ng request yung Supreme Court na kumari yung mga justices sa Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, yung mga judges sa RTC, Municipal Trial Court Judges, mga Metropolitan Trial Court Judges, maisama naman doon sa A4 din. At yun nabigyan naman po ng pagsang-ayon ng IATF. So ito naman mga abogado, ayaw din siyempre pauli. Kasi nga naman, humaharap din sila, araw-araw din sila Kasi hindi naman nahinto yung court hearing Tsaka yung pag meron kang consultation, talagang, kumbaga nasa front line ka rin, in a way. Kaya humingi kung pwede naman daw. Bigyan naman daw sila ng pagkakataon na ipasok naman dun sa priority list sa ilalim ng A4. Kasi, sabi ni Attorney Cayosa, marami na ang namatay na mga judges. Halimbawa, hindi ba nabida natin sa inyo yung Judge, sino nga ba yung dalawang yun? Si Judge Tamang at si Judge Mupas. Itong si Judge Mupas, ito yung nag-absuelto kay Commissioner Chairman ng COMELEC dati, si Benjamin Abalos. Pero nyo, tinamaan ng COVID, namatay si Judge Mupas dyan sa Pasay, RTC. Ito rin si Judge Tamang, palagay ko QC ito. Si Judge Tamang, Quezon City, na dead bull din. At mga prosecutors, meron din ng mga nagkasakit doon. Mga kaibigan natin, meron tayong Brad na Sigmaro. Class 74 ito. Si Joel Budigon. Ito si Joel, nag-abogado ito kay Ramon Revilla. After me, kasi ako nag-abogado kay Ramon Revilla dun sa kanya mga
kaso sa eleksyon. And then, nung demanda siya, dun sa, yung connection ng ano nga ba yung kaso niya, yung graft and corruption regarding the, ano nga yung kaso ni Pork Barrel, yung Pork Barrel scam. Siya ang umawak na abogado doon. Si Joel Budigon. Junior brad natin yun eh. Nagmenos yata itong si... Pasensya na ha, Senator Bong. Nagmenos siya ang kinuha. hindi niya ako kinuha, hindi niya tinuloy. Nabswelto ko naman siya doon sa lahat ng mga kaso niya. Anyway, si Joel ang humawak ng kaso. Aktibo ito dyan, pati sa golf, nag-golf ito dyan sa Alabang. Biro nyo tinamaan ng COVID abay namatay ka agad. Ilang taon lang ba ito? 72. Bata pa ito. Alam nyo ngayon, ang 70, bata pa. Kung yung 80 nga, kita nyo ba? 90 nga kita nyo si Juan Ponce Enrile. Ang lakas pa Si Erap. Siya nga pala. Sana naman si Pangulong Erap, pinagdarasal natin wala na dun sa serious. Kasi, ipasok siya sa ICU. Anyway, and because of these incidents involving judges being infected and dying of the coronavirus disease, as well as other lawyers, sabi ni Presidente Cayosa, and I will join him for this request. Yung mga abogado, kailangan sama naman natin. Okay ho sa akin yun. Kaya, itong mga, lalo na yung sa PAW, yung nisisipang yung under kay Attorney Presida, yung mga piskal natin, talaga nagtatrabaho yung mga yan Hindi lang nagtatrabaho, kaharap nila. Siyempre, may mga kliyente, you have to talk to your clients. Pareho din yan ng mga pulis, di ba? Mga pulis at mga military natin, nasa priority list din natin yan. So, sana mabigyan na kaagad natin ng pahintulot na maisama natin yung mga abogado dyan sa A4. Samantala, si Senador Christopher Lawrence Bongo, kanyang sinusuportahan yung pagtatayo po ng Virology Institute. Ano bang ibig sabihin nito? Yun yung institute na yun. Yun ang mag-develop, lilikha, magmamanufacture ng sarili nating bakuna laban sa sakit. O hindi ba maganda yun? Hindi ba ang problema natin ngayon We are at the mercy of pharmaceutical companies outside of this country na kung kailan nila tayo gustong bigyan ng bakuna, talo tayo pagdating sa malalaking bansa na na-corner na nila. Sabi nga ni Presidente Duterte, they shanghaied the vaccines. Kaya sabi ni Senator Christopher Bongo, kailangan gumawa na rin tayo ng sarili natin. Hihirapan tayong kumuha ng mga bakuna sa merkado sa buong mundo. Might as well. Tsaka alam nyo, ang mga Pilipino magaling Hindi ba natatandaan nyo, yung sa Amerika, I remember, merong Pilipino na isa sa mga nagtrabaho dun sa paglanding sa Mars. Nung isang aircraft natin na ginawa nila. Pilipino yun At maraming magagaling na Pilipino talaga sa iba't ibang larangan. Kaya ito pong panukala rito na kailangan meron na tayong sariling manufacturing company na gagawa ng sariling bakuna. Okay ito. Okay itong Virology Institute na ito. Payag tayo dyan. Maraming magagaling dyan.
para hindi na tayo hostage. Pero samantala na hindi pa natin nagagawa yan, dahil nahihirapan tayo sa bakuna, ganun pa rin. Yung ating palaging paalala sa atin, magsuot ng mask, magsuot ng face shield, palakasin ang immune system, mag-observe ng social distance, yung ating personal hygiene, yun lang naman okay na yan. Samantala, sabi ni Senador Bongo, kailangan suportahan natin yung mga pribadong sektor na makakuha naman ng bakuna. Kung meron sila, kasi alam nyo, merong mga company tayo, may kanya-kanyang connection Meron silang connection direkta dun sa ibang manufacturing companies ng bakuna. Hayaan natin sila na kumausap. Kaya lang, palaging papadaanin, siyempre, hindi dumaan doon sa tripartite agreement na kasama yung national government, kasama yung local government, at yung private sector. At ang kadahilanan po naman po noon, meron kasing indemnity requirement ang mga pharmaceutical companies. Kung kasi dumiretso sila, rekta, silang dalawa nagtatransact ng negosyo. Kung hindi kasama ang gobyerno sa transaksyon nyo, paano mo ma-account, maging accountable ng gobyerno? Hindi naman kami kasama sa usapan nyo. Kaya palaging isama mo kami. Pero ang kagandahan ng direktiba ni Presidente, hindi na mag-aatubili na dediretso sila kakausapin, bigyan nyo kami at kaming bahala rito sa gobyerno, kausapin lang namin yung mga dapat kausapin. Basta okay na kayo sa amin. Okay, mas marami. The more, the better for all of us. Kasi yan nga ang problema natin. Kulang tayo sa bakuna. Pero, ito naman yung akin, Huwag naman sasamaan loob. Kayo naman ang mga nandyan sa oposisyon. Kung maaari lang, tigilan nyo naman yung mga patutsyada nyo, yung paninira ninyo, yung mga tanong na nasaan ang bakuna. Gaya nung sekretary ni Senador Ontiveros, nagtatanong, nasaan yung 9 billion? 9 billion health. Ikaw naman. Senadora Risa, hindi ko naman maintindihan. Ba't mo tinatanong kung nasaan yung allotted for the health? Alam naman natin na ginagastos yun. Gusto mong malaman yung mga partikular, o nakalimutan mo na, lahat ng general budget natin, hindi ba required ang opisina ng Presidente na magsumiti ng report under Biennial 1 and 2? Hindi ba nakalagay naman doon? Kailangan i-report kung saan napunta yung mga pondo. Ba't mo naman hinahanap? Basahin mo na lang yung report. Ikaw naman. Tuloy, alam nyo, pag ganyan ang tanong nyo, effectively, sinisiraan yung gobyerno. Kaya tinanong nyo, nasaan ang bakuna? Ni Ping Lacson. Nasaan ang bakuna? Kaya tuloy, sabi ko, hanapin mo kaya sa katawan mo. Nasaan ang pera? Yung pera nandun sa bangko. Dahil di pa dumarating yung order, nandun pa rin. Pa magamit. Nasaan yung pondo ng health? Saan pa? Ginastos. At ginagastos pa. At pinaglalaanan. Kayo talaga. Ano ba kayo? Pareho nung meron pa ako naalala. Hindi po ba nagbigay ng, anong tawag dito? Nagbigay ng ayuda. 1,000. 1,000 dahil ng ECQ tayo. 4,000 sa bawat pamilya. 1,000 sa isang mamamayan. Biro nyo, sa halip na matuwa, sa halip na puriin, ang pamalaan, pinupulaan pa. Bakit daw 1,000 lang? Sino ba rito? Si ano yata? Si Senadora Binay ba?
Sino nga bang nagrereklamo dito? Si BP Leni, isa na yun. Meron pa eh. Mga senador eh. Si Jejo Mar, o Binay, yan si Risa Ontiveros. O, itong mga ito, magrereklamo, kulang yan. Saan ba makakaabot yan? Kayo naman. Magkano ba ang budget dito? 29 billion? Para mabigyan natin ng ayuda yung ilang milyong Pilipino? 23 plus 29 million Filipinos. Sabihin nyo kulang. Sige, ito. I will pose a challenge to the three of you and those who are complaining. Kung yung pagpula nyo, dinadagdagan nyo galing sa mga sahod ninyo o sa mga kayamanan ninyo, dagdagan nyo kaya yung 1,000 para, di ba, you're complaining. O sige, mag-dare tayo rito. Yung 1 buwan na sweldo nyo, idagdag natin. O ako, ilalagay ko, maglagay tayo nga, sige nga. Kayo naman masyado kayong palahanap kayo eh. Kung nakukulangan kayo, di magbigay kayo on your own. Huwag nyo nasiraan ang gobyerno. Ano ka ba? Isa ka pa, Amy. I'm really disappointed with you, Amy Marcos. Hindi ko akalain na ganyan ang mga payag na pinalipad mo. Sabi mo, mga Ilocano nga, mga barat yan, kuripot. Pero saan nakakaabot yan? Pati naman tong si Joel, isa pa. Complaining din. Ano ba kayo? O i-donate nyo yung mga, pati yan si Ping Lacson. I-donate nyo kaya yung mga sahod nyo. Para madagdagan. Hindi ba? Huwag ganyan. Ano ba kayo? Salip na magtulungan tayo. Anong nangyayari? Puro blame game. Nabigyan tayo ng bakunang libre. Reklamo pa tayo. Sus Maria Josep. Ano ba yan? Sabi nga ni Senador Bongo, magbayanihan po tayo. Sabi ko nga, magmahalan tayo. Sakit ng isang kalingkingan, daman ng buong katawan. So magtulungan tayo. Kulang, dinagdagan natin. Yung masyadong, kayo naman eh. Lalo ka na, Amy. Sige. Dagdagan mo yung 1,000. Para matuwa yung mga makakatanggap. Ginagawa ng lahat ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang tugunan ang mga suliranin ng ating bayan. Di tulungan na lang po natin. Anyway, babalikan po natin ngayon after a few reminders from our studio. Tingnan ko nga kung magana sila. Doon. Dare. Ako, willing ako. Sige nga. Tingnan ko nga. Ang galing nyo. Puro mayayabang eh. Kano ba sweldo ng mga yan? Siguro mga... Senador, ilan bang hindi, ang daming nga nilang pork barrel eh. Hindi ko yung kunin nila doon sa kanilang budget. Five, 4, 3, 2. Meron naman ng magandang balita. Kasi, hindi po ba, nagkukulang tayo ng mga doktor, mga nurses. Yun ang mga lugar na hindi naman masyadong marami yung COVID cases. Ibig sabihin, yung mga doktor doon, mga nurses, mga technicians nila, hindi masyadong mabigat ang kanilang trabaho. Kung wala pa silang pasyenteng COVID, hindi sayang naman. Sila on their own, dahil nananawagan ng saklolo naman yung mga doktor natin dito, mga nurses,
willing sila and in fact nag-volunteer. Tumugon sila sa pananawagan ng mga tao. Ay, nanawagan si Senator Christopher Bongo. Siya ang chairman ng Senate Committee on Health. Na yung mga nurses, doctors, medical technologies, technicians, doon sa mga lugar na hindi masyadong COVID infected, pwede mo muna kayo pansamantala punta sa Maynila. And yung sa Cebu, alam niyo ba, sa Cebu, 600. Sabi ni Secretary Duque, meron na 100 na doktor, nurses from Cebu darating po sa ospital dito sa Maynila. Tsaka siyempre meron din namang benefit. Kasi yung mga voluntary nurses and frontliners, tatanggap sila ng 20% premium doon sa kanilang basic salary for emergency hiring. At ito'y batay pa rin doon sa Bayanihan 2 funds. At yung pong mga ospital na pagpupunta nila, yung galing ka sa Cebu, pumunta ka rito sa Maynila, yung mga ospital na yun, silang bahala din sa inyong pagkain, sa inyong accommodation, pagtulog nyo, pati transportation, pagdating nyo sa Maynila. Kaya itong mga darating na 100 doktor galing sa Cebu, mga nurses, makakadagdag po ito dahil kulang nga tayo ng mga doktor dahil dinagsa na overwhelm nga yung ating mga ospital ng mga pasyente. Kaya magandang balita to. Ito ang gayahin nyo. Kayong mga binanggit kong pangalan kanina na nagrereklamo doon sa 1,000 na kulang. Ito, tingnan nyo to. Ito, volunteer. Pupunta rito sa Maynila. Kung baga, nakakita ng problema, tinutugunan nila. Nakakita ng kulang, lalagyan nila. Yun din ang gawin nyo. Kulang pala 1,000. Di magdagdag kayo. Hindi po ba? Yun ang tinatawag na bayanihan. Yun ang tinatawag ng may malasakit, may compassion. Kaya tuwan-tuwa itong grupo ng mga pasyente na halos naghihintay doon sa mga emergency room, naghihintay doon sa mga pasilyo. Hindi ba, meron pa nga tayo nakita, nasa kotse. Kasi walang bakante. At pinapaliwanag ng doktora, kanina kahapon pala, napanood natin, kung paano naman niya how she treated a patient who needed an emergency oxygen. Kasi tinanggihan niya ako sa ospital niya. Sabi niya, wala nang kwarto dito. Pero, ang kwento, ito maganda ito. Human interest story ito. Dumating ang pasyente, meron siyang, anong tawag doon? PC, yung swab test result. PCR, RT-PCR. Negative po siya, RT-PCR. Negative. Kasi yung mga ospitalo ngayon, kailangan meron kang negative bago ka tanggapin kung non-COVID. Ang problema, sabi ng doktora, I forgot the name of the doctor, sabi niya, clinical. Ang tingin ko sa kanya, COVID suspect siya. Kasi umuubo, sinisipon, hindi makahinga. Dalit sabi, hindi ko matanggap kahit na meron siyang negative swab test. Kasi tingin ko talagang na siya clinically, meron siyang COVID. Pero, nung kinuha ko yung kanyang, tawag nila doon, yung sa oxygen, kulang. Kailangan niya talaga bomba ng oxygen. So, pinaliwanag niya rin doon sa pamilya, kung gusto niyo, sabi niya, dito na lang. Ayun, sa kotse, doon siya ginamot. Pero ngayon, na-transfer na, ngayon nasa tent na daw. Tent. Hopefully,
magamot po natin to. Oh, anyway, so yun ang kwento. Meron naman ako mga nabasa, pero hindi ko na ibabahagi sa inyo kasi puro negative to. Ano? Galing ko ito sa mga kalaban ni Presidente Duterte. Yung mga senador na yan sa oposisyon, wala na akong nakitang kabutihan yan. Yung nakakulong na senador, meron din. At bali ba, isa pa, ito ring isa, yung doktor na gustong maging Secretary of Health, wala nang ginawa, kundi kung ano mga pinagsasabi niya, hindi ko na rin babanggitin ang pangalan kasi mukhang yun lang ang gusto niya, banggitin ko ang pangalan niya. Yung mga minumungkayo nito, para lang siya madyaryo, maano. Lahat naman ng mga mungkayo niya, ginagawa na. Puro lang naman siya, kesyo kulang, kesyo ganito. Puro, nako, hindi ko na ibabahagi sa inyo. Mayayamot lang kayo Basta tandaan ninyo, there is only one purpose that the government has as per the Constitution. The government's job is to serve and to protect. At ang nagiging base ni Presidente Duterte. Walang iba. Since the Constitution directs the government and I'm the head of the government to serve, then it is my duty as president to serve the people. And since the Constitution directs the government to protect and I am the head of the government, then it is my directive, order coming from the highest law of the land to protect. Kaya yun ang gagawin. Kaya kayong mga kritiko, tingilan nyo na yung pamimintas, tingilan nyo na yung kung ano-ano pang mga tinatapon nyo. Ma-appreciate nyo naman yung ginagawa ng presidente natin, nung mga nandyan sa grupo ng in charge. Maniwala kayo. Everything is being done to serve you and to protect you. Not only from this virus, but to everything that puts you to risk. Yun lang ang masasabi ko po sa inyo. Kung inaabot na naman tayo ng oras. So, pansamantala, ang inyo po lingkod, Salvador Panelo, nagsasabing ngayong linggo, magsuot po kayo, lalo na kung napunta kayo sa simbahan mamaya, ng inyong face mask. Pero teka muna, mukhang bawal pa ang simbahan Diyan na lang ko kayo sa TV. Manood. Magmisa. At ang inyong pangalawang face mask, ng inyong face shield. Naku, huwag niyo akong babaliwalain ito. Maniwala kayo. Kahit na kayo bakuna, nakita niyo naman, ang PSG, may bakuna. Tinamaan. Secretary Delfin, nagpabakuna. Tinamaan. Maraming ganyan. Kaya mas mabuti na yung kahit may bakuna, meron kayong face shield, meron din kayong face mask. And better be sure you observe, you practice the 2 meter or 6 feet social distance from each other and wash your hands thoroughly, efficiently with soap and water. And of course, akibat po rito yung pagpapalakas ng ating mga katawan. Maging malusog po tayo. Kumain tayo ng masarap naman itong gulay. Lalo na prutas, sarap. Minom tayo ng maraming tubig din. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Matulog tayo at least 8 hours a day. And most importantly, maniwala kayo, magpaligo kayo sa sikat ng araw. 15 to 30 minutes. I-research nyo yung vitamin D. Kahit yung umiikot yung mga video ng isang doktor na nananawagan, for 20 minutes yata, yun ang pinukpok niya. Sabi niya, prevention. Yan ang the best.
sikat ng araw. Huwag kayong maniwala sa mga dermatologist. Huwag kayong magpara, masirang skin nyo. Hindi. Di na bali masira skin. At least buhay kayo. Hindi po ba? So, hanggang sa muli nating pagkikita, bukas o 2 to 3 p.m. tayo. Ngayon, launa tayo. Pansamantala pong nagpapaalam ang inyong lingkod at nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all.